everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano ko nga ba in-apply ng tourist visa yung mama ko from the Philippines to here in Melbourne, Australia. Una sa lahat, hindi po ako migration agent or anything. Nag-DIY lang po talaga ako sa pag-apply ng mama ko papunta dito sa Australia. DIY means do it yourself. So for me, here are the benefits of doing DIY. So first is no consultation fees for the agencies. Second is may full access ka sa ina-applyan mo, sa documentation and everything, sa immigration. And magigain ka ng insight kung paano yung mga visa processes, especially sa tourist visa. And of course, faster transaction with the immigration. And of course as well with the request, especially na masisend lahat ng mga request ng immigration to your email. So ito po ay basihan lang kung paano ko in-apply yung mama ko for a tourist visa. And unang-una sa lahat, bago ka mag-apply ng tourist visa going here in Australia is passport talaga. Kahit saan ka mag-travel outside the country, outside the Philippines, you need a passport. So there are a lot of types of tourist visa here in Australia. So first, merong tourist visa stream outside Australia, which is yan yung in-apply ko sa mama ko, subclass 600. And meron ding tourist visa in Australia, gusto mo pang mag-extend. And meron ding visitor visa for business. And meron ding tourist visa for sponsored na family stream, like may mag-sponsor. For example, for me, sponsoran ko yung mama ko to go here in Australia. But sa case ng mama ko is siya yung nagbayad lahat and yung papa ko. I mean, parang ganon na sila yung nagsusponsor sa sarili nila para pumunta dito. But I will tell you the truth of everything that have happened kung paano ko nga ba in-apply yung mama ko for Australia. And to start, may kodigo ako dito. Yung mga documents na kinailangan ni mama para maka-apply dito sa Australia. So, kasi baka makalimutan ko, kaya ayan. So, actually, nag-apply yung mama ko ng passport from February. Tapos nakuha niya yun mga first week of March. And in-apply ko siya for tourist visa during April this year, 2025. Pagkakuha niya agad ng passport, is sinabihan ko na yung mama ko na mag-a-apply yung auntie ko for Australia, yung mama ng cousin ko. And sabi ko, ay isasabay ko na lang din siya papunta dito. Kaya in-apply ko siya nung April. So first things first is gumawa ako ng account from the immigration. Ilagay ko dito yung link and yung portal dito. Diyan ako nag-apply, ilagay mo lang yung email mo, which is yung kung saan gusto mong ma-receive yung mga updates and everything from the immigration. Hindi mismong email ng mama ko yung nilagay, which is yung email ko yung nilagay ko para may access agad ako. And gumawa ka lang dyan ng account, password, and everything. So, after kong gumawa ng account is may question doon na ano yung types of tourist visa yung i-apply mo, which is by group or individual. Ang pinili ko is individual. Tas, mas okay yung by group kung mag-asawa silang pupunta dito sa Australia. After ninyong gumawa ng immigration account, after ninyong i-click ang tourist visa, which is individual, kailangan mo munang bayaran yung application, which is 190 AUD, which is converted to Philippines, PHP will be 7,000 plus. Yun yung babayaran mo for the application process. So, after mo ilagay lahat ng information ng mama mo dun sa link na yon, dun sa portal na yon, is may ask na mga question doon. So, you have to answer all the questions. It's like 20 questions. Pero mahaba siya, guys. Here's the idea kung ano yung mga questions na nandun, yung 20 questions. So, basically, about lang sa life mo sa Pilipinas. Like, bakit yung applicant, which is yung mama ko, bakit yung applicant nandun sa Pilipinas? Naka-travel na ba siya ng ibang bansa? So, i-answer mo lang yon ng totoo talaga. And bakit gusto niya pumunta dito sa Australia?
So may mga questions din doon na ilan kayo magkapatid, ilan yung mga anak mo, anong trabaho ng asawa mo, anong gagawin mo dito sa Australia, magtatrabaho ka ba, magtutour ka ba. Sa kada question na yon, may mga 30 words lang, which is limited lang yung words na i-answer mo. Ano yung main purpose mo sa pag-visit mo dito sa Australia, and ano yung intended length mo of stay dito sa Australia, which is good kasi guys, itong tourist visa sa Australia, pag na-granted ka ng 1 year, may 3 months ka na mag-stay dito sa Australia. May questions din doon na, do you have sufficient funds, which is like, may kakayanan ka bang mag-travel dito sa Australia, or sakto ba yung pera mo sa stay mo? Like, dapat talaga sabihin mo lahat na ilang days ka lang mag-stay doon sa Australia. Like, mag-stay ako doon for 2 weeks, which is my mom. 2 weeks siyang nag-stay dito. So, dapat yung money is enough lang din. So, which is enough lang for 2 weeks na stay mo dito sa Australia. Have relatives or contacts in Australia, na-refuse ka na ba ng visa, or na-cancel ba yung visa mo going from another country? So, currently employed ka ba? Or may mga assets ka ba sa Pilipinas? Ganyan. And sino ang magbabayad pagpunta mo dito sa Australia? So, ang sinabi ko dun sa mama ko is, siya yung magbabayad and yung papa ko. Then, the last question is, information na provide mo, true or correct. So, after mong i-answer lahat ng 20 questions, may lalabas doon na list. Sa list na to, dito mo malalaman lahat ng documents na kailangan nila and kailangan mong i-prepare. So, merong recommended and meron din namang optional. First things first is passport. Passport, national ID card, tumitingin ako sa mga kinailangan ni mama before. National ID card, birth certificate, travel and visa history, which is yung pages ng passport. Pero pag wala pa namang stamp, okay mo lang din picturean, tas isend mo lang sa document, sa list of documents. Tas yung purpose of visit, which is yung travel itinerary. Meron kasing nakalagay doon na purpose of visit, which is yung accommodation, proof mo, or tour plan, or travel itinerary. So, ang nilagay ko doon is yung travel itinerary. Yun yung pinas ko sa immigration, which is this. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura and paano ko ba ginawa yung travel itinerary. And nilagay ko lang doon from day 1 na darating siya dito, and sa last day na uuwi siya papuntang Pilipinas. So, yun lang naman yung mga main kailangan talaga. First, main kailangan. Munti ko na makalimutan. Aside from travel itinerary, nilagay ko din dun yung letter of invitation, which is invitation ko. Ang nilagay ko dun is, gusto kong i-apply yung mama ko dito is, gusto ko siyang maka-experience ng winter, first time niyang makapunta ng ibang bansa, ganon. I-reason out niyo na lang kung bakit mo gustong i-invite yung mama mo dito, like matagal mo na siyang hindi nakita, gusto mo siyang ipa-experience ng ganito, ganyan, blah blah blah. And ito din yung pinaka-importante guys para ma-approve yung visa mo, which is yung employment, financial documents, which is yung financial documents, kasama na dun yung proof of assets, proof of funds, employment history, recent bank statements, payslips, and savings account proof. So sa amin naman, hindi kailangan na umabot ng 1 million para sa savings account mo para makapunta ka dito. 500k is enough. So importante yan guys kasi proof mo na kaya mong mag-travel in Australia and i-prove sa immigration na I'm just here to travel, not to work. Kasi kapag tourist visa ka, bawal kang mag-work. And yun yung kailangan mong i-prove or i-prove Australian immigration na magtutour talaga ako dito, hindi ako ma-work. So, kailangan mong i-show doon yung employment history mo, employment status. Kaya yung mama ko, which is meron naman siyang BIR ko yun para proof na meron nga siyang uuwian sa Pilipinas. Lagay ko din doon sa additional documents niya na meron pa ako mga kapatid which is kailangan niya pang umuwi.
Kasi yun yung mahirap guys, kapag isa lang pala yung mag-a-apply papunta dito, which is yung mama ko lang. Which is easier pala pag dalawa yung pupunta, which is yung mom mo and papa mo. Mas madali siya guys kasi mag-asawa silang pupunta dito. And based sa auntie ko and yung uncle ko, ang dali lang approve ng application nila after biometrics. Minutes lang ata, sa pagkaka-remember ko, ilang minutes lang na-approve na agad. Yun nga guys, need nyo ng proof of funds and nilagay ko din doon yung mga assets ng mama at papa ko. And yung mama ko guys, hindi kasya yung savings niya to go here in Australia. Kaya nilagay ko yung sa papa ko ng mga proof of employment. Kaya parang yung papa ko yung nagsusponsor sa kanya. Pero hindi ko na nilagyan ng sponsorship letter from my father, which is okay naman. So guys, yun lang naman yung mga basic kailangan nila. First is passport, national ID, travel itinerary, proof of funds, and assets, and invitation letter. After mong isend lahat ng documents na yan, is sasabihan ka ng immigration na kailangan mo ng mag-biometrics. So, email ako ng immigration na kailangan ng mag-biometrics ng mama ko. So, April 15 or April 20 ko pinas lahat ng documents sa immigration portal. Tapos, April 25, pinapunta ko yung mama ko sa Cebu para mag-biometrics. So, for biometrics, guys, you need to pay 500 pesos. Ito ang maganda sa Australia kasi biometrics lang. Hindi mo na kailangan mag-medical. Kasi pag sa tourist visa lang yon. After mag-biometrics ng mama ko, April 25 siya nag-biometrics. Tapos, nag-granted yung tourist visa application niya May 9, 2025. So, after nun, binook ko agad ng ticket yung mama ko kasabay ng tita ko papunta dito sa Australia. So, to summarize all of it guys, easy lang talaga mag-apply ng tourist visa here in Australia. Yan lang naman guys, and I hope you learned something from me. And first time ko din mag-DIY, which is I'm proud of myself na na-grant yung mama ko after kong i-apply siya ng DIY. Which is I'm happy na na-experience niya na pumunta dito sa Australia and winter talaga. Thank you so much guys for watching this video and I hope you learned something from it. And thank you so much. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and for more videos here in Australia. Thank you and bye!